Pagtukoy ng pang-abay at pang-uri. Pang-uri. Ito ay naglalarawan ng pangalan o panghalip. Halimbawa, si Jen ay mabait. Ang pang-uri ay mabait dahil ito ay naglalarawan kay Jen. Ikalawa, malakas ang bata. Ang malakas ay naglalarawan sa bata. Siya ay matalino. Ang pang-uri ay matalino dahil ito ay naglalarawan sa panghalip na siya. Pang-abay. Ito ay naglalarawan ng kilos o galaw. Halimbawa, si Jen ay mabait magsalita. Ang pang-abay ay mabait dahil ito ay naglalarawan sa kilos na magsalita. Malakas umiyak ang bata. Ang salitang malakas ay ang pang-abay dahil ito ay naglalarawan sa kilos na umiyak. Siya ay matalinong sumagot. Ang pang-abay ay matalino dahil ito ay naglalarawan sa salitang sumagot. Pagsusulit. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay pang-abay o pang-uri. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay pang-abay o pang-uri. Isa. Mabagal magsulat ang batang iyon. Dalawa. Ang pagong ay mabagal. Tatlo. Ang tubig sa batis ay malinaw. Apat. Si Ginang Reyes ay malinaw bumigkas ng tula. 5. Malakas kumain ang aking anak. 6. Malakas ang katawan ni Lolo Simon. 7. Ito ay mabisang gamot sa sakit mo. 8. Si Binibining Cruz ay mabisang magpayo sa mag-aaral. 9. Masarap magluto si nanay. 10. Ang sinigang ni nanay ay masarap. Bibigyan kita ng 1 minuto para sumagot. Sagot. 1. Mabagal magsulat ang batang iyon. Ang sagot ay pang-abay. 2. Ang pagong ay mabagal. Pang-uri. 3. Ang tubig sa batis ay malinaw. Pang-uri. 4. Si Ginang Reyes ay malinaw bumigkas ng tula. Pang-abay. 5. Malakas kumain ang aking anak. Pang-abay. 6.
Malakas ang katawan ni Lolo Simon. Pang-uri. 7. Ito ay mabisang gamot sa sakit mo. Pang-uri. 8. Si Binibining Cruz ay mabisang magpayo sa mag-aaral. Pang-abay. 9. Masarap magluto si nanay. Pang-abay. 10. Ang sinigang ni nanay ay masarap. Ang sagot ay pang-uri.